is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak Mas maraming mararating. at mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide. Trending issues na pinag-uusapan. World News in 5. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Siksik sa impormasyon. Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radio Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. Radyo Pilipinas World Service. Sports Radio. Radyo Magazine, Serbisyo Publiko. AM and FM Collab Collab. sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Kamis mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology at sa ngalan po ni DOST Secretary Dr. Renato Yusilum Jr., ako po si Napoleon Juanillo Jr. at ito ang inyong Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. How are you sa Asiknap? Ako, busy pa rin. Tama po. Busy pa rin, Onin. Pero ganyan talaga. Masarap naman ang public service. Tama po. At naku, ingat po kayo mga kabayan kasi sa mga oras na ito napakalakas ng ulan. At talagang biglang buhos ang malakas na ulan, parang napakalaking dala ng tubig nito. Pero sana magiging maiksi lang yung mga panahon ng pag-ulan para nang sa ganon may pagpatuloy po natin yung ating gawain. Ayan. At Aseg, mabatingin ko lang ng happy 10th anniversary ang mga taga-Euro TV Philippines. Nakikinig po sila sa atin at magandang hapon din po kay Bay, Jen, Simbuyan, Las, ayan. At maging kay Dr. Danny Magahas. Maraming salamat po, Asek. Samantala para lahat tayo makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa lingkod nagdaan straight from the S&T Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Yusilum Jr. Noong Lunes po, ginanap ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nabanggit po doon ang ilan sa mga programa ng DOST at isinarito ang electric vehicle, particular na ang electric ferry na MB Dalaray na ginawa katuwang ang University of the Philippines. Noong Martes at Miyerkules naman po, ginanap ang European Union Artificial Intelligence kung saan ibinahagi po natin ang National AI Strategy ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusilum Jr. Samantala narito ng iba pang napapanahong balitagam, ito ang DOST Report. Agham at malasakit, DOST nagatid ng tech-backed relief sa Sarangani. Pinagtibay ng Department of Science and Technology o DOST Soccergen ng agham ay hindi lang pampubliko at panglaboratorio kundi isang praktikal na tulong sa panahon ng krisis. Kasama ang Career Executive Service Board o CSEB. Pinagsanib ng DOST ang kanilang agapay ng Agham at Compassion Project upang maghatid ng science-based relief sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol at bagyo sa Sarangani. Hindi lang karaniwang relief goods ang ipinamahagi ng DOST, kundi mga mismong makabagong teknolohiya na dinisenyo ng mga institusyon para sa kalusugan at kaligtasan ng relief beneficiaries. Kabilang dito ang iron-fortified rice at ready-to-eat o RTE food packs mula sa DOST FNRI, pati na rin ang ceramic water filters mula sa DOST ITDI para matiyak na may malinis na tubig at nutrisyon ang mga evacuees. Sa pamamagitan ng mga makabagong solusyon ito, muling pinatunayan ng DOST na agham at teknolohiyang Pilipino ay tunay na umaagapay at naglilingkod sa bayan sa oras ng pinakamatinding pangangailangan. Nakisa ang Department of Science and Technology o DOST sa Philippine Game Development Expo or PGDX
na ginanap noong July 24 to 26 sa SMX Convention Center, Manila. Ito ay isang pagtitipon ng mga game developers, artists, students, gamers at iba pang bahagi ng local gaming community. Ibinahagi rin dito ni DOST NCR Regional Director Engineer Romelan Tresvalles ang iba't ibang inisyatiba ng DOST NCR at ang DOST mismo upang suportahan at patuloy na paglago ng game development industry sa Pilipinas. Katuwang ang Red Fox Technologies na isa sa mga partner ng DOST, itinampok din sa Expo ang ilang locally made laptops at gaming equipment bilang patunay na kaya ring makipagsabayan ang mga produktong gawa ng Pilipino. Nakisa din ang ilan sa mga local gamers gaya ng Salpakan, Gambit at winners ng nagdaang Level Up 2.0 Esports Game Development Challenge na sila Bangsak, Water Rising ng Region 1, Bomber Cook ng Region 12 at Sepak U ng CAR or Cordillera Administrative Region. Ito ay patunay na patuloy na pagsuporta ng DOST sa mga kabataang game developers, creators at innovators sa bansa bilang parte ng agham na ramdam na inisyatiba ng ahensya. Mga kakonek, alamin naman natin ang mga kaganapan sa RSTW 2026 Eastern Visayas at mga magandang hatid ng DOST CES program sa riyon. Patuloy na makikonek sa amin, maaari nyo kayong mag-react o magbigay ng komento ng inyong reaksyon, suhestyon at tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOST-TV Facebook page. Tutok lang dahil magbabalagad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang matiin ang ating mga ka-DOST Verkada na nakikinig at nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. Binabati po namin si Dave Caragayan ng Bicunan Taguig, Julius Valeza at Jafet Paypa. Ayan. Samantala mga kunek, ito na ang ating kwentong SNT. Ngayong araw, bibisita tayo sa Eastern Visayas upang alamin kung ang magandang naitulong na agaman teknolohiya sa pag-unlad ng lugar mula yan sa ginanap na 2026 RSTW sa Tacloban City hanggang sa mga malalayong komunidad sa ilalim ng DOST Community Empower through Science and Technology o CES program. Tama yan, Onin. Pero bukod dyan ay aalamin rin natin ang mga SNT stories at pagtulong ng DOST sa mga malalayong komunidad sa ilalim ng DOST Community Empowerment through Science and Technology or CEST program. Kaya naman makakasama natin ngayon online ang Regional Director ng DOST Region 8 na si Dr. John Glenn D. Ocaña. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya. Dr. Glenn. Magandang agham at maupay nga kulupatong atanan, Asiknap and Sir Oning. Great to see you, RD Glenn. RD Glenn, para sa dagdag na kaalaman ng ating mga taga-subaybay at taga-pakinig, ano ba itong 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTW sa Eastern Visayas at kumusta naman ang kaganapang ito sa Tacloban City?
Ginawa po natin yung RCW natin last July 15 to 17 dito sa Robinsons North in Tacloban City po. Kung saan nag-conduct po tayo ng maraming tawag namin mga forum ito siya. So it's called Istorya Kita. In Waray-Waray yon, meaning magkwentuhan tayo, parang ganon siya. And then, of course, there's also the exhibition of the different technologies developed by DOST and our partner government line agencies, SUCs, and even the private sector. At meron kami pong mga inilaunch na mga programa doon sa RCW natin, and we're so happy that no less than our very own Secretary Renato Saldum Jr. and Yusik Sancho and Asik Matet were there to really extend support sa event natin na to. Alright. RD Glenn, ang team po ngayong taon tungkol sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Sa madaling salita, paano po makakatulong ang Science and Technology o S&T sa pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan nating Waray? Maraming salamat, Kuya Onen, for that question. No? Apo. So, yung Science, Technology, and Innovation ay nagbibigay ng mga praktikal na solusyon sa pangaraw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Halimbawa po, sa agrikultura, may mga teknolohiya na tumutulong upang mapataas ang ani at maprotektahan ang mga pananim laban sa epekto ng klima, kagaya ng bagong program natin sa DOST, ang Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines, o mas kilala sa tawag na SARAI. So sa panahon naman ng kalamidad, may mga early warning systems at hazard maps na nagbibigay ng tamang impormasyon upang mapaghanda ang mga komunidad. Meron ding mga teknolohiya para sa maliliit na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at mapalawak ang kanilang kabuhayan. Sa madaling sabi, ang layunin ng science at technology ay gawing mas ligtas, mas maginhawa at mas maunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Iyan po ang diwa ng ating tema, isang matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan para sa lahat. RD Glenn, sa kabilang banda, para sa mga malalayong komunidad o tinatawag nating GIDA areas, GIDA, nakakarating ba ang ating mga DOST CES programs at ano ba itong DOST CES na ginagawa natin? Yusik Asik Nap pala. Ang CES or Community Empowerment through Science and Technology Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DOST para matulungan ang mga komunidad sa malalayong lugar o GEDA areas. Hindi lamang tayo naghahatid ng teknolohiya, kundi nagbibigay rin tayo ng kaalaman, pagsasanay at mga kabuhayang angkop sa pangangailangan ng mga komunidad. So halimbawa po, tumutulong po ang DOST sa pagpapabuti ng kabuhayan sa pamamagitan ng mga teknolohiya sa agrikultura at food processing. Nagbibigay din tayo ng akses sa malinis na tubig, nagpapalakas ng disaster preparedness at nagsasagawa ng science, technology, engineering, and mathematics or STEM education and livelihood trainings. Layunin nating mabigyan ang mga komunidad ng mga makabagong solusyon upang maging mas matatag, mas produktibo or mas productive at masanda ang mga community natin sa hamon ng panahon. Alright. So sa pamamagitan po ng CES, mas inilalapit natin ang benepisyo ng science, technology, and innovation sa mga komunidad na higit na nangangailangan upang walang maiwan sa pagunlad. RD Glenn, napakaganda po ng CES na katutok sa 5 mahalagang entry points: health, education, livelihood, disaster risk reduction at environmental management. Paano ba binabago ng 5 larangang ito ang pamumuhay po ng ating mga komunidad sa reyon? Come again ulit, Apo. please? Paano po binabago ng 5 larangan
na ito yung pamumuhay ng ating mga komunidad sa reyon. Halimbawa po yung 5 mahalagang entry points: health, education, livelihood, disaster risk reduction, at environmental management. Yung 5 entry points po natin na yun po yung tinutukan ng CEST implementation natin sa mga communities na tinatawag nating CEST communities, kung saan sa tulong po ng local government units, nagbibigay po tayo ng mga interventions doon. Kagaya po ng sa livelihood nila. Normally po dito sa Region 8, yung mga komunidad are involved with food processing. So inaano po natin sila, train po natin sila kung ano po yung mga standards ng food safety and good manufacturing practices. Pag nakita naman natin na mayroong problema sila sa malnutrition, then binibigyan po natin din sila ng access to nutritious products. Incidentally po, dito sa Region 8, meron po tayong mga accredited ng mga producers ng FNRI-developed technologies na mga complementary foods. So sa disaster resilience naman po, tinutulungan din natin yung mga LGUs na maging masanda sila by involving them or encouraging them na mag-adapt po ng mga technologies po ng DOST, kagaya po yung mga ginawa ng Pag-asa and FIVOLCS na georisk.ph at iba pang mga technologies na related po sa paghahanda natin sa mga kalamidad, especially yung mga extreme weather conditions na malimit po na mangyari dito sa Region 8. Napaka-impressive talaga, Oni, ng ginagawa natin sa regions at sa provinces Yes, through sir. our RDs and PDs. RD Glenn, alam naman po natin na marami tayong mga malalayong isla at kabundukan sa Region 8. Paano naman po sila binabago ng DOST CEST program at paano natin sinusiguro na mga teknolohiya ay tutulong at teknolohiya at tulong sa ilalim ng CEST ay makakarating sa ating mga tinatawag na GIDA communities? Pinupuntahan po talaga natin yon. Fortunately, with DOST, meron po tayo talagang strong partnership with the local government units, which is strengthened more by our former collaboration with the DILG, Department of Interior and Local Government. At saka sa ibang ahensya po natin na and through the kagaya ng sabi kanina, yung CEST implementation kasi is more of collaboration talaga with local government units. Through this collaboration with the LGUs, napupuntahan po natin maski saan pong lugar, nandoon yung mga komunidad na kailangan po ng tulong natin. Yung kagandahan po sa CEST program natin ng DOST, medyo nakakuha na po siya ng traction in terms of popularity and relevance dito sa mga pangailangan ng mga komunidad natin. Kaya mas dumadami na po ngayon yung mga communities through the local government units na pumupunta po sa atin at nagpapatulong na ma-improve po yung kabuhayan nila. Kasi yun naman po yung aim po ng CEST program natin. Ayun. To really impact development through science, technology, and innovation. Isa pong malaking hamon, RD, sa mga malalayong baryo, ang kawalan po ng internet at malinis na tubig. Paano po nakakatulong ang mga CEST interventions po natin tulad ng Starbucks sa edukasyon ng mga kabataan at ang water purification systems sa kalusugan po ng ating mga kababayan? Napakalaki po yung tulong na ganyan, kasi lalo na sa mga JEDA areas na malimit, wala po silang or napaka-limited yung access nila sa tubig at saka internet, which is right now very essential na. Sa tubig naman, meron tayong mga technology na dinevelop ng DOST at yun po yung binibigyan natin sa kanila. Pero hindi lang po yung develop po ng DOST na technologies on potable water yung in-offer natin sa kanila. Even yung off-the-shelf na mga technologies, we also adapt that. Depende po sa kung ano yung pangailangan ng community na to. Some of the communities na CEST communities natin na tinutulungan natin, nabibigyan po din natin ng access to the internet
with the technologies that right now, like the Starlink, na very, very portable na yung pag-access at Tama sa po. very available at very easy na po yung pag-access na ano. Pero itong pagbigay ng ano na to, pagbibigay sa kanila ng access to the internet, parang demonstration ito that kung magkaroon kayo ng ganitong facility, ito yung magiging epekto sa kabuhayan ng mga tao, sa education nila and everything. Demonstration kasi hindi po natin lahat ng mga LGUs and communities mabibigyan yung ganitong klaseng tulong kasi limited lang po yung resources natin sa DOST. Kaya nga po, very important po yung partnership namin in terms of internet connectivity sa DICT. So we are coordinating and collaborating with the ICT in this regard. Alam mo, just sa mga conversations na to, kahit over radio lang, Opo. marami pa rin talaga akong natututunan, kahit na insider na ako sa DOST. Kaya maganda itong mga mga updates na ito galing sa ating regions. RD Glenn, meron po ba kayong particular na kwento ng tagumpay o isang CEST community sa Eastern Visayas na nakakitaan nyo talaga ng malaking transformation dahil sa tulong ng agham at teknolohiya? Marami po. Pero I think ngayon, kasama natin mamaya and isa sa interview natin from Region 8 is the CEST community na naging number 1 siya sa regional best CEST search natin for this year. And this community is from Eastern Samar. So hindi ko na lang po sasabihin kung ano yung kwento nila kasi i-interview natin sila mamaya. Pero to name a few yung mga talaga, yung mga nagkaroon talaga na napakalaking impact, yung pinakauna naming best CEST community, it was first a community na beset with problems on rebels, So mahirap puntahan yon, walang infrastructure at saka maraming mga rebelde doon. This is in Haro, Leyte. So nung bago tayo pumunta doon, mahirap po yung nila, mataas yung malnutrition problem nila, yung literacy problem din nila, mataas din. Mababa yung literacy problem nila at saka mahirap yung community na to. Tama po. And with the intervention po natin, which started right after the Typhoon Yolanda struck, marami na pong nagbago sa kanila. Kung noon, lang sila, agricultural community na mahirap, ngayon po, isa na po silang tourist attraction po. Kasi nagkaroon na po sila ng mga ng farms with our technologies and with the funding that we provided for them para magkaroon sila ng mga facilities like rain protection and the nursery and the greenhouses and processing facility also. So ngayon po itong community na to, as I've mentioned, is now a tourist attraction, featuring po eco-friendly na tourist attraction. So meron na po sila doon hotel. Ayun, tama-tama. May hotel na sila complete with a swimming pool and yung mga pagkain nila lahat are organic. Ayan. Pero patuloy pa rin po ba sila doon sa kanilang ipinakikipaglaban nung panahon ng mga rebelde pa naman sila? O ngayon, sir, ay talagang ibinigay na yung pamamaraan para matulungan sila ng DOST? Yeah, totally nawala na po yung problema on rebels. Kasi po, nagtulong-tulong po dito yung the entire government, sa local government unit, particularly the provincial government of Leyte, tumulong po doon. Nagbigay po ng infrastructure, kaya madali na po silang mapuntahan, naging accessible na sila. At saka naging maganda na yung economic activities nila with the interventions po natin. And DepEd also has provided a lot of interventions there. Kaya ngayon, imbis na kung noon problema nila yung education, meron na sila ngayong eskwelahan. Tapos yung malnutrition problem nila,
has been addressed na. Ayun, alright. So sa pagpasok po natin sa CES 2.0, paano po natin sinisiguro na yung mga livelihood package na ibinibigay po sa ating mga marginalized groups at MSMEs sa barangay level ay nagiging sustainable at kumikita sa pangmatagalang panahon? Kailangan talaga pag tayo ng intervention sa isang community man ito or isang private company, kasi meron tayong mga programa para doon. Kailangan talaga na alamin natin ano ba talaga yung profile nila, ano ba yung problema nila, at ano yung pwedeng magawa ng DOST. So pag nangyari po yung if sabi nga nila, kung alam natin yung problema, 50% of the problem is already solved. So yun po yung ginagawa po namin. We conduct technology needs assessment na guides us kung ano talaga yung dapat gawin ng DOST. So kung magawa mo po yun, magiging yung intervention po natin will really be beneficial and relevant to their needs. It will really address their needs. At sa CES 2.0, this is more of the CES na prepare po natin, parang excited ako masyado, hindi ako makahinga. Okay lang, sir. Take a deep breath. Yung yung communities po natin, with the help of the local government units, prepare po natin sila para sa transition nila into smart communities. Yeah. Iyon po ang kaibahan ng CES 2.0. Yeah. Alright. At the same time, RD Glenn, alam naman natin na hindi po kayang gawing mag-isa ito ng DOST, itong napakalaking gawain ito. So paano po nakipagtulungan ng DOST 8 sa ating mga local government units, sa ating mga SUKs at iba pang mga partner agencies para mas mapalawak ang sakop at sabihin natin impact ng CES? Opo. Palay ko, we already have established that kind of reputation sa DOST na we really are sincere in delivering the different science, technology, innovation services natin to our people, communities and otherwise. Kaya po madali po yung partnership na nagagawa natin with the different government line agencies and local government units and even the private sector. Even the private sector reaches out to us, like the PCCI. They reach out to us to do projects with them. So these partnerships really help us reach out and provide holistic services and government services to these communities. Kaya nagiging impactful po siya. At we always emphasize that lahat po ng mga kailangan nila hindi kayang gawin yan ng DOST. It's only through the whole of the government approach magagawa po natin ito. Alright. RD Glenn, ano po ang inyong huling mensahe o paanyaya sa atin pong mga tagapakinig ukol po sa kalagahan ng pagtutulungan para sa isang matatag, maginhawa, panatag na kinabukasan sa tulong po ng agam at teknolohiya? Opo. Kagaya po ng sabi natin, yung development po of the countryside, which is yung tinutukan po ng regional offices, ay hindi po yan kayang gawin ng Department of Science and Technology. And we know that we have limitations also in our mandate and in our resources. Kaya partnering with the different government line agencies, with the state universities and colleges natin, and even the private sector and even the media. We do that para po lahat po ng mga kailangan ng mga communities that we are serving will be addressed. At parang we are more in the better position right now sa Region 8 kasi DOST right now is the lead or the chairman of the Economic Development Committee of the Regional Development Council. Wow. And on top of the RRDAC natin na tayo din po yung chairman. So we have that kind of platform wherein mas naipapaabot pa po natin kung ano po yung mga programa natin at
ano po yung magandang gawin para mas maging inclusive yung implementation po ng mga program natin. Ang galing. Maraming salamat, Dr. John Glenn D. Ocaña, ang Regional Director ng DOST Region 8 or Eastern Visayas. And really great to see you, RD Glenn, kahit virtually. And hopefully po. makapagbisita ako dyan sa Region 8, kahit man lang sa ating mga kaibigang Suks. Ayan. Maraming Maraming salamat. din, Sir Onen at Asik Nap. Ayan. And congratulations, mga kaibigan, si Dr. John Glenn D. Ocaña, Regional Director ng DOST Region 8 or Eastern Visayas. Mga kakunak, maaari kayong mag-comment ng inyong reaksyon, suhestyon o tanong sa ating Facebook Live sa Radyo Pilipinas at DOST TV Facebook page. Sa ating pagbabalik, aalamin natin kung paano binago ng Community Empowerment through SES and Technology o SES program ng DOST ang kabuhayan sa Barangay Anuron, Eastern Samar. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea. We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law. Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples. Ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Ngayong araw, aalamin naman natin ang isang kwento ng inspirasyon at sipag ng ating po mga kabayan sa Eastern Samar. Tama, Onin, dahil dito ay kwento ng isang mamamayang Pilipino at kung paano napalago ng agham at teknolohiya ang kabuhayan sa kanilang komunidad sa ilalim ng Community Empowerment through Science and Technology or CEST program ng DOST. Kaya naman makakasama natin ang manager ng Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative na si Ms. Marianne Q. Pangan. Magandang agham at welcome sa Radyo Siyensya, Ms. Marianne. Good afternoon po, Sir Onen and Asik Juanilio. Good afternoon po. Good afternoon. Thank you po. Good afternoon, Ms. Marianne. Para po sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong, paano talaga ba ito pinopronounce sa waray-waray? Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative.
Yes. Please educate us. Paano pa ang tamang pronunciation nito? Ang Kika Gawa Agrarian Tama, Reform okay. Cooperative. Ang Kika po ay nangangahulugan, kinabuhi tikang kamatayon in our dialect, Oh, I Baraywanay, see. or life after death Oh. sa English. Ayun. Yes po. We were established a year after Typhoon Yolanda. Simpleng pangarap ng aming founder na si Ms. Remedios Quirante. Matapos ang Super Typhoon Yolanda, nakita niya yung hirap ng mga kababaihan, ng mga magsasaka dito sa aming barangay. So, na-challenge siya and nagkaroon siya ng wish na sana matulungan niya in her own little way yung kabuhayan at magkaroon ng pag-asa yung muli yung barangay. Alright. Yes po. Alright. Talaga palang napakaganda ng ibig sabihin po Oo nga, ng oo Kika nga. Gawa Oo nga, buti na lang Agrarian tinanong ko talaga. Reform Cooperative. Ma'am, ano-ano po bang mga pangunahing kabuhayan ng mga kababaihan sa inyong barangay? At ano po yung malaking hamon na limitasyon na inyong kinakarap po sa pagpoproseso ng inyong mga produkto tulad po ng banana flour? Ang Kika po ay nagsimula sa paggawa ng banana chips. Pero habang papatagal yung organisasyon, naisipan din namin na gumawa ng banana flour. Doon kami nag-focus talaga sa banana flour. Yun yung pangunahin naming produkto, and ngayon mayroon na kaming iba-ibang klaseng harina galing sa mga root crops, and gumagawa din po kami ng VCO. Nag-diversify kami kung ano yung mga local resources na available dito sa amin. Yun yung pinag-isipan namin para magawang produkto, mabigyan ng kabuhayan yung aming mga kabarangay. Tama po. Alright. Ma'am, naging recipient din ang Kika Gawa ng CEST program ng DOST. Paano po ba kayo naging parte nito at paano nyo nakilala ang DOST? 2022 naimbitahan kami sa isang forum and trade fair, and doon namin nakausap yung taga DOST, and mula noon tuloy-tuloy na nagkaroon sila ng TNA, and kami din lumapit sa kanila, ipinahayag namin yung mga kailangan namin para mapaganda pa namin yung aming mga produkto. Interesado ako, ma'am, na malaman, ilan na ba ang members ng cooperative ngayon? We only have 20 members, sir. 20 members. I see. Lahat kayo babae? May 3 po kaming lalaki. I see. Okay. At ano-anong mga makinarya at teknolohiya ang naipagkaloob sa inyo at paano nito nabago ang inyong pang-araw-araw na produksyon? Bigyan po kami ng grinder and vibrosefter ng DOST at iba pang mga equipment or tools na makakatulong sa amin para mapaganda pa yung aming produksyon. Yung grinder at saka vibrosefter, yun talaga yung parang main na kagamitan na ginagamit sa paggawa ng banana flour. And
kung dati, pumupunta po kami sa Giwan para magpagiling, ngayon, hindi na yun nangyayari kasi meron na kaming grinder. Tulad din ng Vibe Processor, kung dati, mano-mano din yung sift ng flour. Ngayon, mas mabilis, makinarya na. So, malaki talaga yung naitulong ng mga makinarya na naibigay sa amin ng DOST. Alright. Ma'am, bukod po doon sa mga makina, nakatanggap din po kayo ng mga training sa food safety, CGMP at business management. Gaano po kahalaga, ma'am, ang mga pagsasanay nito para masiguro na malinis, ligtas at world-class po ang inyong mga ginagawang produkto? Malaking bagay po na bigyan kami ng mga trainings dahil syempre, hindi lang sa paggawa ng produkto ang ating isa sa alang-alang, kundi yung safety din ng gagamit at kakain ng ating mga produkto. So, tinuruan kami kung paano maging gumawa ng ligtas, malinis, de kalidad, and sana umabot sa world-class na produkto yung aming mga ginagawa. Dapat talaga maging world-class lahat. At hindi lang naman dito sa ating ginagawa sa kikagawa. Interesado akong malaman, ma'am, kung ano po ang mga plano nyo para mas dumami pa ang miyembro ng kooperatiba? Sa pagpaparami po ng members ng aming kooperatiba, gumagamit na kami ng social media para imbitahan. Tama. Maimbitahan yung ating mga kabarangay, yung ating mga kaprobinsya na makilahok and sumapi sa ating kooperatiba. And maliban sa social media, syempre, yung hinihikayat din po natin yung mga ating nakakasalamuha na mga community from other municipality na kung willing silang sumama and sumapi sa cooperative. Magandang plano yan. Talaga dapat dumami pa. Kumbaga, sinasabi nga natin na nagiging successful naman at natutulungan. So, mas maraming involved sa cooperatives, mas maganda. Tama po. Ma'am, mula po doon sa dating 23 kilograms ng banana flour, yan po ang balita po namin sa ginagawa po ninyo, umabot na po kayo sa 112 kilograms. At ang inyong monthly sales, tumaas na rin po. Ano po ba yung pakiramdam na nakikita nyo lumalago ng ganitong inyong negosyo? Fulfilling, but most of all, nagpapasalamat kami sa Diyos na binigyan kami ng pansin and pagkakataon na matulungan ng DOST at ng iba pang ahensya. Blessing na malaki para sa amin na makatulong, mabigyan solusyon yung mga hinaing ng ating magsasaka, lalo na yung mga banana farmers and cocoa and root crops farmers natin dito sa probinsya. Nabalitaan din po namin na 10% ng iyong net profit ay inilalaan nyo sa mga feeding programs at community outreach sa inyong barangay. Paano po nakakatulong ang inyong tagumpay sa kabuuan ng Barangay Anuron? Isa ata ito sa inyong barangay recipients. Hindi lang naman ang importante sa kika. Sa kika, hindi lang importante ang kumita. Much important po sa amin yung makita na nakakatulong din. May napupuntahan maliban sa mga membro, yung aming komunidad na kinabibilangan, yung mga schools na aming within our municipality is nakaka-receive din ng aming
grasya na natatanggap. Yung blessing na natatanggap namin through our banana flour production. So, mas fulfilling din yung mas fulfilling din yung na-share mo yung blessing na nare-receive po. Yan po. Interesado ko unin malaman, nakapag-bake na ba talaga kayo base sa ginawa niyong banana flour? At ano-ano po bang mga produktong ito? Ayan, tama po. Yes po. Banana flour, okay po siya sa cookies. Maliban sa amin, kami talaga through ATI, nabigyan kami ng training sa paggawa ng mga ATI and DTI. Nabigyan din kami ng training sa paggawa ng mga cakes and cookies using our own banana flour. Kasi bago po siya bago po yung banana flour, hindi siya tulad ng flour na available sa ating market. Tama so, po. Pinag-aaralan. So, totoo. Napag-aralan na din ng ating buyer at sinishare din sa atin yung mga experience niya sa paggawa ng kung ano-anong produkto mula sa banana flour like banana bread. May ilan na gumagamit po talaga ng 100%, may ilan din na gumagamit ng 70 and 30% lang po. Depende po sa kanila. Ayan. Sa gumagamit. Pero pag kami po gumagawa, 100% po. Wow. Very good, ma'am. Very Tama good. po yan. Para po sa iba pa mga kapisanan, ma'am, kabaihan, magsaka sa ibang reyon na nais din po umunlad sa tulong po ng agam at teknolohiya, ano po ang payo nyo sa kanila? Sa lahat ng mga samahan, kababaihan, magsasaka na may pangarap na umunlad or may hangarin na makatulong sa pag-unlad ng kapwa or hangarin na umunlad yung sarili, ang mapapayo lang po sa ngalan ng Kika Gawa ay huwag matakot magsimula. Huwag matakot magsimula kahit maliit lang yung resources, kahit pagsubok, yung pagdaanan, patuloy lang po, patuloy na matuto, makipag-partner sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, maging bukas sa agham at teknolohiya. Huwag tayong matakot. Sumubok lang tayo dahil bawat naman pagkakataon ay may aral na naibibigay din yun sa atin. Para sa amin sa Kika, ang tunay na success ay hindi lang tungkol sa negosyo o laki ng kita. Mas mahalaga sa amin ang dami ng buhay, ang dami ng aming kapwa na babahagian ng aming kaalaman, ng aming mga natutunan, mga taong nabibigyan ng pag-asa, ang komunidad na matulungan na umunlad. At gaya nga ng tagline ng Kika, walang sikreto ang natural. Naniniwala po kami na ang kalaman ay mas lalong lumalago kapag ito ay binabahagi po at ang tunay na tagumpay ay nagiging mas makabuluhan kapag sama-sama itong nararating. Thank you very much for those very inspiring words. Miss Mary Ann Pangan, ang manager ng Kika Gawa Agrarian Reform Cooperative. Ma'am, maraming salamat and congratulations po sa inyo. Alright. Kamustahin naman natin sa ASEC ang mga online viewers? Tama yan, Onin. At dahil dyan ay nais naming batiin ang aming mga taga-subaybay na nakikisa sa atin ngayon sa ating comment sections. At binabati namin si Miguel, Shame at Carl. Ayan, maraming po salamat sa inyong pagsubaybay. Oras na para ating alamin kung ano pa makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the SNT Authority ng bansa, DOST Secretary Renato Solidum Jr. Sa susunod na linggo po ay gaganapin ang 2026 Artificial Intelligence Fest sa Iloilo at ito po ay pangungunahan ng DOST. Magkita-kita po tayo riyan.
Sa August 5 naman po, gaganapin ang Sustainability Expo na pangungunahan pa rin ng DOST katuwang ang SM Supermalls. Ito po ay gaganapin sa SMX Ora sa Taguig City. August 6 naman po, magbubukas ang Regional Science, Technology and Innovation Week ng National Capital Region na gaganapin sa Valenzuela City. Para sa karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa Facebook page ng DOST NCR. Maraming salamat po, Sec. Rene. Mga kakunek, nais namin bigyang pagkilala ang top 10 finalists ng BPI DOST Innovation Awards 2026. Ang 10 finalists ngayong taon ay nagpakita ng mas matinding pagkamatibay sa paggamit ng agam at teknolohiya para sa pangangailangan ng lipunan at industriya. Kabilang sa mga nakapasok ay ang Ateneo de Manila University, Caraga State University, Iloilo State University of Fisheries Science and Technology, West Visayas State University, University of Science and Technology of Southern Philippines, Mindanao State University Tawi-Tawi, Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Technological Institute of the Philippines Quezon City, Technological Institute of the Philippines Manila at University of the Philippines Cebu. Ang DOST STII at PPI Foundation ay taos-pusong sumusuporta sa mga makabagong imbensyon ng ating mga localized innovators para sa lipunan at industriya. Ipagdiwang natin ang agam, naramdam at galing ng Pilipino. Yes, indeed, Onin. Pero bukod dyan, meron pa tayong isang announcement. Mga kakonek, tara na at makiagham sa 2026 RSTW sa Valenzuela City. Handa ka na bang makita kung paano binabago ng science, technology at innovation ang ating pang-araw-araw na buhay? Mula August 6 to 8, 2026, samahan ng Department of Science and Technology National Capital Region or DOST NCR at ang City Government of Valenzuela sa 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week o 2026 RSCW na siyang pinakamalaking pagdiriwang ng Filipino Science, Technology at Innovation sa riyon. Tuklasin ang mga Filipino-developed technologies, makilahok sa mga forums, subukan ang inyong galing sa gaming, coding at sci-art competitions at mamili ng mga produktong likha ng DOST-assisted entrepreneurs. Libre at bukas ito para sa lahat, kaya isama ang iyong pamilya, mga kaibigan, classmates, at sama-sama nating tuklasin kung paano ang science, technology at innovation ay tunay na para sa bawat Pilipino. At para sa karagdagang impormasyon, bisitahin na lang natin ang Facebook page ng DOST National Capital Region. Ayan, mula po sa NCR, patungo naman tayo sa Mimaropa. Agham nyo ba na ang pinakamalaking selebrasyon ng agam at teknolohiya sa riyon? Aarangkada na. Ito ang 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW Mimaropa 2026. Sa kauna-unang pagkakataon, sabay-sabay itong ipagdiriwang sa lahat ng probinsya nila mula August 17 hanggang 19 kung saan ang Marble Capital of the Philippines, Romblon, ang ating opisyal na host province rito. Iba-ibang isla pero iisang Mimaropa. Tara na't makisaya sa agham na ramdam. Panoorin natin ito. Mimaropa! Ano? Tara! Teknolohiya at agham na ramdam. Aarangkada na sa 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week. Science, Technology and Innovation, driving food security, sustainable energy, and national resilience. Saksihan ang mga exhibits, forums, at iba't ibang activities na handog ng Department of Science and Technology o DOST upang ipakita ang papel ng agham at teknolohiya sa inklusibong kaunlaran. Gaganapin ito sa August 17 to 19 sa La Marieta Events Place o Jongan, Romblon. Kaya naman, tara! Teknolohiya at agham na ramdam. Aarangkada pa sa 2026 Mimaropa Regional Science, Technology and Innovation Week.
Ang ganda, Dr. Aido. Cepeda, ang ganda. Congratulations, Mimaropa. Congratulations po. Abangan po Napakaganda. natin yan, mga kaibigan, RSTW 2026 sa Mimaropa. Mga kakunak, yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49 at mapapakinggan rin sa 104.3 FM. Mapanood nyo pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Muli po ako inyong kapatid sa Impabuid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Napoleon Juanillo Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto